So mga par, isang magandang balita nga po para sa ating mga boxing fans. Dahil ngayong araw po mga idol, napakaraming naikasan na magagandang laban kung saan mga idol. Nanguna nga dito ang top rank superstar ngayon na si Keishan Davis. Dedepensahan nito ang kanyang WBO title sa nagpahiya kay Shakur Stevenson na si Edwin De Los Santos. Mangyayari ang laban nila mga idol sa June 7. Sinundan naman ito mga boss ng Japanese Boxing Unification Fight sa pagitan naman ng hari ng Bantamweight Division na si Junto Nakatani. Kalaban ng kapwa nito hapon na si Nishida. June 8 din mga idol ang laban nila si Japan. Napabalita mga idol na kapag nanalo dito si Nakatani, aakyat na ito ng Super Bantamweight para kay Inoue. Opisyal na din kasado ang laban sa pagitan ng WBC Lightweight Champion Shakur Stevenson kalaban ng kanyang mandatory na si William Cepeda na gaganapin sa New York sa June 12. At ang huli sa lahat mga idol, ang bakbakan ng cash cow ngayon na si Jake Paul. Kalaban nito mga idol ang dating kampiyon at anak ng legendary boxer na si Julio Cesar Chavez Sr. na si Cesar Jr. Wala pang exact date ang laban nila mga idol, pero mangyayari daw ito sa katapusan ng summer sa Amerika, kaya abangan natin ng mga laban na to mga boss. Samantala matapos nga po magpakita na malahalimaw na galawan ng bagong Unified Welterweight Champion na si Jeron Anis sa naging laban nito kontra kay Staniones, kung saan nagmala Terminator itong si Anis dahil halos pinaglaruan lang nito ang kapwa niya kampiyon sa bakbakan. Kung saan mga idol sa naging panayam naman kay Ryan Garcia kung ano ba daw ang masasabi nito sa performance ni Jeron Anis, kung saan bumilib naman si Bagito sa galaw ni Anis. Pero kung siya daw ang tatanungin mga idol kung pwede ba daw may ilagay si Anis sa pound per pound boxer, ano yan ni Ryan? Wala pa daw karapatan sa Anis na pumasok dito. Hindi daw porket nagpakita ito ng magandang galawan sa kanyang huling laban, pwede na ito makapasok sa pound per pound. Hindi daw yun po pwede mga idol. Lumaban ka daw muna sa tunay na malakas at sa pound per pound bago ka maging deserve dito sa listahan. Kung si Terence Crawford daw mga idol ang tinalo ni Jeron Anis, pwede talaga ito may isama sa pound per pound. Kung saan dito na nga hinamon ni Ryan Garcia si Jeron Anis mga idol na kung gusto daw talaga nito makabilang sa pound per pound, labanan niya daw muna si Bagito at talunin. Sa tingin nyo ba mga idol may palag si Ryan Garcia kay Anis? Sa kabilang banda naman mga idol, sa naging panayam nga po ni Timothy Bradley sa AB Boxing News, tila natawa na lang si Bradley Boy mga boss sa naging tanong sa kanya kung ano ba daw ang nagawa ni Manny Pacquiao sa sports ng boxing para makasama ito sa Hall of Fame inductee. At sa naging sagot naman ni Bradley mga idol, hindi na daw tinatanong ang mga ganitong bagay dahil matik naman daw talaga mga idol, mapapasama talaga si Pacman sa inductee dahil sobra-sobra daw ang ginawa nito bilang isang boxer. Ang magandang tanong daw sana mga idol, kung ano ba daw ang hindi nagawa ni Pacquiao sa boxing, sa dahilan siguro mga boss, nakakaunti lamang ang natitira na record na hindi nakuha ni Pacman sa bakbakan. Dagdag pa ni Bradley Boy mga idol, si Pacman daw ang tunay na definasyon ng pound per pound best boxer sa buong mundo dahil siya lamang ang nag-iisang boxer na naging kampiyon sa 8 magkakaibang division sa boxing sports. Fought the best guys, traveled up weight classes, definition of pound for pound.